Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Lagi din naman ako nagagawa ng video. Kaya nag-decide ako guys na i-share ko na lang talaga kung ano talaga ako. Ayan, ako nga pala ay isang Bisaya taga Cebu. Isa akong licensed financial advisor from ProLife UK. Ayan, gusto ko po i-share sa inyo bago ako magbenta. Ayan, ini-insured ko rin muna ang sarili ko at ang pamilya ko. Mga anak ko, pamangkin ko, sister ko. Ayan, we are in the ProLife UK. Insured kami lahat dito. ProLife UK, at sa bansa, ito ay #1 life insurance company. Ayan, at bago ang lahat, kasi ang hirap naman magbenta ng life insurance na hindi ka insured. So, ayan, i-share ko nga pala sa inyo na ako ay isang insured sa isang life insurance. Ayan, meron ako. And just in case na magkasakit ako, and then, ang life insurance is different from other, like St. Peter, no? Kasi yun, magagamit mo lang yun pag namatay ka na. Ang ProLife UK, it's not. Ito ay isang kumpanya na taking care sa iyo na pag magagamit mo ito pag ikaw ay magkasakit. Ayan. Meron siyang meron kang allowance na sa hospitalization within 30 days. Yes, sa akin kasi, yung covered sa akin, 1,000 a day for hospitalization good in 1 month. Kasi hindi natin kaya magtrabaho, di ba? Kasi may sakit tayo, nasa hospital tayo, at sila ang kumpanya ang nagpo-provide sa atin nun. As long as tayo ay covered still sa ating, yung habang tayo ay gumagana pa yung insurance natin, guys. Ayan, at saka magagamit natin ang life insurance ProLife UK kung tayo ay insured. Not only when we are dead already, magagamit natin yan pag magkasakit tayo. Critical illnesses. Ayan, guys. Kung gusto nyo namang magpa-assess, ayan, PM lang kayo sa akin, sa aking FB page, sa Messenger, sa personal account ko. Ayan, ang ProLife UK ay hanggang 70 years old. Ayan, 0 to 70 years old. And then, marami siyang covered. Yan, tsaka depende yan. Depende kasi habang ikaw ay bata pa, mas maliit pa yung pabayaran mo. Pag may edad ka na, mas malaki din na yun kasi mas mataas yung yung rest ng. So, ayan. For example, ako, kasi na ako ngayon 39 years old. Then, naisip ko, kasi 4 yung estudyante ko, biruin mo yon. Tapos, naisip ko, yung bunso ko, pagdating kasi grade 2 pa lang siya ngayon. So, after 10 years, nasa 50 plus na ako. Oh my God, and hindi ko alam kung kaya ko pa bang tustusan yung pag-aaral niya. So, hindi natin sure, diba? Life has no assurance talaga for the tomorrow. So, ang ginawa ko, guys, habang kaya ko pang magbayad, ini-insured ko na yung bunso ko for educational plan. Ayan, nagbabayad ako monthly. Good for 10 years. Ayan, para pagdating ng 10 years, fully paid ko na yon. At habang nagbabayad ako noon, nag-i-increase din yung pera na ini-invest ko doon. At saka ang kagandahan pa, na may pagpipilian ka kung saang school mo gusto sila, na kung aling school mo sila gusto,
ipasok with in the future sa college, 'di ba? So, meron kasing mga ano doon, makikita mo kung magkano yung mga tuition, magkano yung mababayaran mo. So, yun din yung huhulugan mo. Ayan. So, ako, naisip ko, gusto ko naman yung pagdating ko ng 50, kung kaya ko pa, and then, mas maigi, 'di ba? Pero, mas maigi yung ngayon na kaya ko pa naman bayaran, may yung halimbawa 2,000 peso, mag-invest na ako every month habang kaya ko pa, and then within 10 years ano na, secured na yung bunso ko. So matanda na rin ako noon, feeling ko. Kasi ngayon nga, 39 years old pa lang ako, ang dami ko nang nararamdaman. Eh, ano pa kaya, after pag mag 10 years, 50 ako. So, siguro sakit na ng balakang ko, hindi ko alam kung kaya ko pang tustusan yung pag-aaral ng, ano. So, ang gusto ko, pagtanda ako, ayun, mag-travel na lang ako kasi secured na yung pag-aaral ng anak ko, hindi na ako mangungutang para pang tuition, di ba? Kasi, binayaran, at saka, ito pa ang kagandahan, guys. Kasi nga, insured din ako. Meron akong personal life insurance. Ang kagandahan doon, pag ako mamatay, pag ako mawala, hindi pa naman sana, pag mapaaga yung pagkawala ko, may makukuha yung anak ko. And then, automatic yun, insured yung anak ko. O, diba? So, then, yung pera kasi, kung hindi magagamit, kasi meron din kasama yung critical illnesses. Kung hindi magagamit yun, tumataas din yung pera ng ano. So, guys, share, ito lang yung ma-share ko sa inyo. Ayan, kinuha ko yung anak ko. Ayan. Kung gusto nyo namang magpa-assess, ayan, PM lang kayo sa akin, sa aking FB page, sa Messenger, sa personal account ko. Ayan, ang Pro-Life UK ay hanggang 0 to 70 years old. And then, marami siyang covered. Yan, tsaka, depende yan. Depende kasi habang ikaw ay bata pa, mas maliit pa yung pabayaran mo. For example, ako, kasi, ano na ako ngayon 39 years old, then, naisip ko, kasi, 4 yung estudyante ko, biruin mo yon. Tapos, naisip ko, yung bunso ko, pagdating ng, kasi grade 2 pa lang siya ngayon, so, after 10 years, nasa 50 plus na ako, oh my God, and hindi ko alam kung kaya ko pa bang tustusan yung pag-aaral niya. Hindi natin sure, diba? Life has no assurance talaga for the tomorrow. So, ang ginawa ko, guys, habang kaya ko pang magbayad, ini-insured ko na yung bunso ko for educational plan. Ayan, nagbabayad ako monthly, good for 10 years. Ayan, para pagdating ng 10 years, so, ito nga pala yung ano ko. Ayan. So, ang ginawa ko, hindi lang ito para sa anak ko, kundi para sa akin din. In the future, nga mag-college siya, hindi ako mahirapan. Kasi hanggat kaya ko pa, nagbabayad na ako ngayon, hinuhulugan ko na yung education niya, yung future niya, hinuhulog-hulugan ko na within 10 years. So, secured na yung, hindi siya mahihirapan, guys. So, hindi na ako mangungutang in the future para sa pang-tuition niya. Ma-fully paid ko na yon, at habang nagbabayad ako noon, nag-i-increase din yung pera na ini-invest ko doon. At saka ang kagandahan pa, na may pagpipilian ka kung saang school mo gusto sila na, kung aling school mo sila gusto ipasok in the future sa college, di ba? So, meron kasing mga doon, makikita mo kung magkano yung mga tuition, magkano yung mababayaran mo. So, yun din yung huhulugan mo. Ayan. So, ako, naisip ko, gusto ko naman yung pagdating ko ng 50, kung kaya ko pa, and then, mas maigi, di ba? Pero, mas maigi yung
ngayon, na kaya ko pa naman bayaran, may yung halimbawa, 2,000 peso, mag-invest na ako every month, kahabang kaya ko pa. And then, within 10 years, secured na yung bunso ko. So, matanda na rin ako noon, feeling ko. Kasi ngayon nga, 39 years old pa lang ako, ang dami ko nang nararamdaman. Ano pa kaya, after pag mag 10 years, 50 ako. So, siguro sakit na ng balakang ko, hindi ko alam kung kaya ko pang tustusan yung pag-aaral ng So, ang gusto ko, pagtanda ako, mag-travel na lang ako kasi secured na yung pag-aaral ng anak ko, hindi na ako mangungutang para pang tuition, di ba? So guys, share ito lang yung ma-share ko sa inyo. Ayan, kinuha ko yung anak ko. Ayan.